Bakit hindi pwedeng 6 months? Bakit hindi pwedeng 1 month? Bakit 3 months? Bakit pinababayaan ngayon ng ating mga batas na gawin ito ng mga pinuno at saka mga government officials? Yung bang corruption? Security of the state ba yun? Wow, that's pretty tough. Ano ngayon ang protection na sabi po ng isang kasabihan, ang taong sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Kaya, kung sa simula pa lang, hindi na nagsasabi ng totoo ang isang kandidato, ano pa ang aasahin ng ating bayan kapag siya ang nanalo sa Mayo? Ako po si Winnie Monsod ng Movement for Good Governance. Ito ang Timbangan. Sa pag-aaral ng World Bank noong 2008, ang Pilipinas daw ang pinakakurap sa East Asia. Bagsak daw kasi tayo sa pagsugpo sa katiwalian. Dahil sa korupsyon, aabot sa 22 bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan na napupunta lamang sa kotong at tongpads. At ang nakakagimbal dito, halos 100 bilyong piso ang ninanakaw mula sa taong bayan taon-taon. Sasapat na kaya ang mga inihaing solusyon ng ating mga kandidato para labanan ng korupsyon? Timbangin natin ngayong gabi. Ang mga titimbang sa mga plataforma ng mga kandidato ngayong gabi ay sina Dr. Nene Guevara, convener ng Movement for Good Governance, Chief Executive ng Sinergia Foundation, former Undersecretary, Department of Finance, at si Professor Edna Co ng UP National College of Public Administration and Governance or NCPAG at saka Ateneo School of Government. At miyembro rin siya ng Movement for Good Governance. Ang una pong plataforma na titimbangin natin, sabi ng isang kandidato, ibabalik niya ang death penalty at gagawin din niyang heinous crime ang plunder at syndicated warlordism. Anong say nyo dito? Ito talaga yung cancer ng ating sosyedad. Kumbaga, ketong cancer at kailangan nating sabihin ito talaga ay napakabigat na kasalanan. Okay, but will the death penalty help in solving the corruption problem in the Philippines? Edna? Meron lang akong parang nakikita na hindi masyadong synchronized yata yung plataforma na yon. Kasi sa isang banda, tinitingnan natin na ako nag-agree ako, tama, sumpuin yung plunder kasi isang form ito ng hindi mahusay at hindi tama na paggamit ng resources ng bayan. Pero sa isang banda, yung tinatawag natin na death penalty, mukha naman yatang bumabara ito, sumasagka ito dun sa sinasabi natin na human rights, no? Yung right to life ng isang tao. O sino kaya itong kandidato natin na ang plataforma niya is to reimpose the death penalty for corrupt politicians and for plunder at saka syndicated warlordism? Sino nga ito? Si Eddie Villanueva. Okay. Tanungin natin sa mga eksperto natin if his actions, in other words, kaya ba niyang gawin yan? Consistent po siya sa paglaban sa korupsyon dahil lagi siyang nangunguna sa mga rally against sa mga corruption issues ni President Arroyo. Edna, what do you say? Medyo nagulat ako dito dahil nga kanina ang sinasabi ko, yung bigyan ng karampatang kaparusahan yung nag-commit ng corruption o ng plunder halimbawa. Pero hindi ko inaasahan na mula sa isang religious leader na kagaya ni Brother Eddie, ang kaparusahan sa corruption ay equivalent sa death penalty. After all this, ano ang pagtimbang ng ating mga eksperto sa nabanggit na plataforma ni Brother Eddie Villanueva? Well, Nene says, kapani-paniwala. Sabi naman ni Edna, pwede na. Okay, so let's go to the next candidate at timbangin naman natin itong next candidate. Nangangako ang kandidatong ito na kapag siya ang mahalal ng taong bayan, babawasan niya ang bilang ng mga mataas ng pwesto sa gobyerno. What do you say of this? Anong mga pros and cons niyan? Ayon sa mga scholar, sa mga nag-aaral sa sistema ng pamamahala,
ang ating presidente ay mas maraming bilang ng taong inilalagay sa pwesto. Mas Ayun. marami yung bilang kesa ikumpara natin dun sa presidente ng United States of America. At dahil dito, ang ating civil service ay mukhang kawawa naman dahil yung ating Civil Service Commission na dapat sana ay yung panuntunan niya sa paglalagay ng mga tao sa pwesto, ang pangunahing binibigyan ng importansya ay nagiging subordinated. Ano ang epekto ng pagsusubordinate ng civil service sa mga powerful influences? What is going to be the impact of that? Nawawala po yung professionalism. Kasi yung mga desisyon, yung mga polisiya at programa, nagiging resulta ng politika at hindi nung tamang pagbabalangkas. So kawawa naman yung talagang magagaling sa gobyerno at nanggaling sa pinakamababang pwesto and they rose up to the ranks. Ang kandidatong pinag-uusapan natin ay si Noynoy Aquino, okay? How do you judge his ability to perform? Do you want to start? Ako ma'am, kung isasama mo siya kay Mar Kamar, Rojas, aha. naniniwala ako na meron silang political will na magagawa nila ito. Do you agree that kailangan magkasama silang dalawa? Kung hindi, medyo palpak si Noynoy? Professor Winnie, sa aking paningin, whether single or double siya, palagay ko, kakayanin niya panindigan ang bawasan ang bilang ng mataas na pwesto sa gobyerno. So kahit mag-isa siya, naniniwala ako na kaya niya yon at maninindigan siya ron. Ano ang pagtitimbang ng ating mga eksperto sa nabanggit na plataforma ni Senador Noynoy Aquino? Pwede na? At saka kapani-paniwala. Obviously, meron tayong lack of unanimity dito. Okay. Ang sunod namang kandidato, nangangako na tutugisin at isasakdal ang mga nangungurakot. Ano ngayon ang protection na dapat ibigay sa akin bilang whistleblower na hindi nabibigay ngayon? Mahalaga na merong isang encouraging, conducive policy or environment na ang isang whistleblower ay mabigyan ng protection, halimbawa. Nang sa ganon, matugis talaga o mabigyan ng pagsusuri. What kind of protection, Nene? Kasi po dapat at least meron kang bibigyan ka ng isang abogado. Sa gobyerno, kapag ka meron kang kaso, ikaw ang gagasto sa sarili mong kaso. Okay, important. now let's see. Sino ang kandidatong nagsabi na kailangan may Whistleblower Protection Act? Si Jambi Madrigal. Okay, may basihan ba ang kanyang sinabi sa mga dati na niyang nagawa bilang mambabatas? Talaga naman pong si Senator Madrigal, matapang. Siya talaga yung di ba? Siya yung naghain ng sakdal kay Senator Nag-whistleblow Villar. siya. Siya ang whistleblower kay Tama, Manny Villar. oo. Oo. So, kailangan ng isang taong kamukha niya dahil talagang pinatunayan niya na meron siyang lakas ng loob at siya ay nag-research, di ba? Aha. Ano ngayon ang pagtitimbang ng ating mga eksperto sa nabanggit na plataforma ni Senator Jambi Madrigal? Wow, first time na merong unanimity dito, kapani-paniwala. In other words, they think that Senator Madrigal can follow up what she is saying. Good. Okay. So, ang next three candidates ang ating ititimbang sa pagbabalik ng timbangan. Hey, Madam Sir, bakit ba naman kayo ganyan? Kinukurakot ang kaban ng bayan. Tinako nyo ang aming pinaghirapan. Walang ginawa kundi ang magpayaman. Mga wakaw, mga buwaya, ba ang dapat sa inyo? Aw, naparusa. Anong parusa ang ibibigay nyo
sa mga government official o sa mga tao na corrupt? Strip off ko sila ng lahat ng kayamanan nila. As in, walang matitira sa kanila. Hindi ko na masasagot yan, sir. Utulo lang. Kulong nyo. Kung kayo ang batas, ano sa tingin nyo ang batas na dapat iparusa? Tanggalin na lang talaga sila. Bilang ko, yun lang. Patapon sa Iraq. Putol kamay. Saka hindi naman ako pwedeng magbigay ng judgment dahil hindi naman ako judge eh. Ano ang pinakamagandang parusa sa mga tao at government official na corrupt? Patayin. Oh! Nagbabalik ang timbangan at ang susunod na plataporma na ating titimbangin, ang sabi niya, paparusahan ang mga pinunong hindi mapapatunayan ang paggastos ng pondo sa loob ng 3 buwan ng pagtustos nito. Wow, that's pretty tough. Why is it so necessary? Pag nakita niyo po yung COA report Oh. sa Office of the President, Oh. milyon-milyon, parang 600 million and Aha. above, yung hindi na-liquidate Aha. ng Pangulo, ng Office of the President. Hanggang ngayon, 600 million. Wow. Taon-taon yan. Ha? So, ibig sabihin, hindi alam ng mga tao paano ginastos at kasama din po dyan yung mga donasyon sa mga lindol, sa mga bagyo. Dapat accountable sila. Paano nila to ginastos? Bakit pinababayaan ngayon ng ating mga batas na gawin ito ng mga pinuno at saka mga government officials? And now why is this allowed in the first place, or do they just do it miski hindi allowed? Kailangan magkaroon ng accountability ang sino mang namumuno sa ahensya ng gobyerno at kasama dyan ang Pangulo. So this is part of accountability and transparency. Transparency. Exactly. Immediately 3 months. Bakit hindi pwedeng 6 months? Bakit hindi pwedeng 1 month? Bakit 3 months? Kasi po dapat immediate ang Is pagliliquidate. 3 months immediate to you? Do you want it 1 month? Ma'am, sa amin nga, rule namin, 1 buwan lang eh. Oh, 1 Dapat buwan patunayan mo. Kasi ma'am, alam mo, yung mga pinuno na corrupt, akala nila Kanya kanila. ang pera. Parang may feeling of entitlement. Pera ko ito. Hoy, hindi mo pera yan ha. Pera yan ng bayan. Kaya Tama. dapat iulat mo kung paano mo ginamit. Okay, sino ang kandidatong itong na nagsasabi na paparusahan ng mga pinuno? Naku, si JC De Los Reyes. Question, kaya ba ni JC, based on his performance and his experience? What do you think, Edna? Paligay ko, andun yung kanyang commitment na baguhin yung sistema ng accountability. Subalit, wala akong masyadong makita na track record o Wala siyang track record, konsehal nga. Oo. Konsehal kasi medyo maiksing panahon at medyo mababa pa yung ganong level Posisyon ng niya. posisyon. Pero pagdating sa mas mataas na katungkulan, baka mahihirapan akong makita na kung paano niya ito talaga mapapatupad. What about you, Nene? What do you say? Ni-research po ng MGG yung kanyang performance Bilang konsehal? bilang konsehal. Oh. At ang nakita natin ay pinangunahan niya ang paghahain ng mga complaints sa ombudsman sa mga opisyales na may research sila na kinurakot ang mga pondong ibinigay sa kanila. Dito sa ombudsman sa Olongapo. Opo. Okay, and what happened? Na-charge ba? In other words, ayan ang mga complaints, dinala niya sa ombudsman. Ano nangyari? Pero ang problema, wala naman sa control niya yung ombudsman eh. The fact Ayun. is, he started. He tried it. Oo. Okay. So, ano ang pagtitimbang ng ating mga eksperto sa nabanggit na plataforma ni JC De Los Reyes? Pwede na at kapani-paniwala. Okay. Nakikita natin yung mga well, that's how it goes. So ito naman ang susunod nating titimbangin na sinabi ng isang kandidato. Aalisin daw niya ang executive privilege ng mga nasa gobyerno, lalo na kung wala namang panganib sa bansa. How is this removal of executive privilege going to work? Yun ho bang corruption? Security of the state ba yun? Kaya nga, isasabihin security mo, niya yun eh. Yung our relationships with diplomat, with the rest of the world, our relationship with China, hindi ba yun sinabi nila? Hindi. Pwede ho yung i-define kung ano ba talaga yung mga condition na magbibigay ng danger sa Okay. bansa. Para sa akin, isang gray area kasi ulit yung executive privilege, no? Yung usapan kung hanggang saan ito ginagawang confidential, medyo
napaka ano nito sensitive at napaka-gray nung usapan na yan. Pero sa kabuuan, Transparency is the dapat rule. ang prinsipyo dito, yung transparency ng paggawa Okay. ng desisyon. Okay, ang kandidato pong nagsabi niyan ay si dating Pangulong Joseph Estrada, si ERAP. O, ang mga sinabi niya, kaya ba niyang gawin sa palagay niyo? Medyo malungkot yung experience ko kay President Erap, pero kailangan maging objective ako. Okay, At, Timon, bakit? Ano bang malungkot na experience? Naalis po ako sa pamahalaan nung Panahon niya? Pangulo si Okay. Presidente. Pero ang narinig ko sa mga kaibigan ko na mga kalihim, hindi niya kailanman pinakialaman ang mga kalihim na ito, kamukha ni Philip Medalla, para sa mga polisiya at programa na alam niyang makakabuti. So hindi niya pinagbawalan sina Secretary Medalla na sabihin kung ano yung totoo. Prof. Winnie, ito nga yung sinasabi ko na may ilang ironies at contradiction Yung kanyang desire, yung kagustuhan niya na ipatupad yung gusto niyang gawin sa isang banda. Pero sa kabilang banda, andun din yung mga ilang behavior at mga ilang naging desisyon na mukhang hindi naman nagiging ugma. May good intentions si Hindi, President palagay Erap. ko, Oo. kapag iginagalang niya yung kalihim, bibigyan niya ng full freedom. Pag hindi niya Pag hindi niya iginagalang, o kaya meron siyang personal vested interest dun sa okay. issue. So, given all that, ano ang pagtitimbang ng ating mga eksperto sa nabanggit na plataforma ni dating Pangulong Erap Estrada? Pwede na. Dalawang pwede na. Okay, that's good. Let's get to it. At least nakita natin yung the road to hell may be paved with good intentions. Ang susunod nating platapormang titimbangin, hindi patatawarin kahit sinong pinuno na napatunayang nangurakot. Wow! What can you say about this? No, forgive and forget. Sa tingin ko, isang malakas, determined na plataforma itong nasa harap natin. At naniniwala ako na kinakailangan ito para sa ating bagong namumuno. What about you, Nene? Siyempre po, kung sino yung presidente, siya yung ehemplo. Kung masama ang ehemplo, naku talagang yung pangungurakot niya pupunta sa kabababaan. Kaya dapat hindi siya patawarin. Okay, sino itong kandidato na nagsasabi na hindi niya patatawarin? Dick Gordon. Okay, so the question next is, does Dick Gordon does his performance show that he can do this? In other words, talagang very committed siya? Kasi hindi ho ba siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado? Okay. At doon sa kanyang pag-iimbestiga sa korupsyon sa ZTE, sinabi niya na kailangan imbestigahan ng ombudsman si Pangulong Arroyo dahil sa kanyang pagkakasangkot at dapat maghain din ng reklamo sa First Gentleman. So ano ba ang nangyari dun sa report ng Blue Ribbon Committee? Edna, do you remember? Ang napag-alaman natin na nagkaroon ng mahabang investigasyon, nagkaroon ng report, pero hindi ito na-ratify sa Senado dahil may ilang miyembro ng Senado na nag-walk out na. So hindi talaga ito na lagyan ng closure na tinatawag. Okay. So, ano ang pagtitimbang ng ating mga eksperto sa nabanggit na plataforma? Hindi niya kasalanan. Hindi niya kasalanan. So, kapani-paniwala. Okay, both of you, kapani-paniwala. Okay. Nako, may mga isasalang pa po tayong plataforma sa pagbabalik ng timbangan. Madam Sir, di ba kayo naaawa sa mga tao na inyong ninanagawan? Ba kayo kahit konti nakukonsensya o natatakot na mahuli at magkama? Mga ganid, mga suga pa, sana kunin na kayo ni Lord mamaya.
ano magandang parusa sa mga tao o government officials na corrupt? Mabilanggo. Patayin. Bitayin. Hindi na sila bibigyan ng pagkakataon. Pag corrupt sila, bitayin. Ganun na agad. Little injection na lang, patayin na lang yan. I think bagay sa kanila, kulong din eh. O kaya pugutan na lang ng ulo. Patawan ng tamang parusa. Huwag naman yung masyadong medyo brutal. O ang Diyos nga ay nakakapagpatawad eh. What more pa kaya tayo, di ba? Nagbabalik po ang timbangan. Ang susunod na platapormang titimbangin, kailangan sumailalim sa lifestyle check ang mga pinuno ng gobyerno. Here is this candidate and he's saying every official should be submitted to a lifestyle check. Hindi ba, ang ibig sabihin nun, hindi kapani-paniwala ang kanilang statement of assets and liabilities. Kailangan pa may lifestyle check. Ganun ba yon? Itong proposal na ito, itong plataforma tungkol sa lifestyle check is in line with the principle na kailangan ang pinuno ay manatili dun sa tinatawag na simple living. Modest life. Andiyan yan Living sa Code modest of Conduct. lives. Oo. Nasa Code of Conduct yan ng ating civil service Okay. na ang namumuno, mataas o medyo mababa, ay kailangang maging example ng isang modest living. So, itong plataforma na ito ay ayon dun sa ganong klaseng prinsipyo ng governance. So aside from the statement of assets and liabilities, meron pang lifestyle check. Dapat consistent. So what do you think of this particular proposal? Alam mo po, yung una ko yung nalaman kay Chief Justice Plana nung BIR Commissioner siya. Okay. Sinubject niya sa lahat ng examiner ng lifestyle check. At sinabi niya, ikaw, bakit ang sweldo mo ganito, ang mga anak mo nag-aaral sa Ateneo, nakakapag-abroad ka, tapos yung nagna-nightclub ka at ang asawa mo 3. So kitang-kita niya talaga doon sa lifestyle check, hindi karapat-dapat yung kanyang sweldo. Merong siyang ginagawang hanky-panky. Magaling po yan. So, ang platapormang pong yan ay mula kay Manny Villar. Okay, so ano ang masasabi nyo sa sinabing yan ni Manny Villar? Sa tingin ko, malaking isang question mark yung meron bang consistent na lifestyle simula nang pumasok sa gobyerno. Ang ibig kong sabihin nagdududa kayo na gagawin niya yan ng lifestyle check kasi kung siya ang nabigay ng lifestyle check, medyo hindi siya papasa. Ganun ba yun? Pero hindi ho ba dapat, pag nasa gobyerno ka, magdadivest ka talaga? At kasi ito public service hindi mo dapat gamitin para i-protect yung iyong business interest. May conflict of interest doon. Okay, so ano ang pagtitimbang ng ating mga eksperto sa nabanggit na plataforma ni Senador Manny Villar? Both of you, hindi ka panipaniwala. Nako, at least kayo, ngayon lang kayo hindi ka panipaniwala. All the time is pwede na o kapanipaniwala. All of a sudden, okay, ang susunod na plataforma natin titimbangin, ito, malawakan ugnayan sa press at civil society groups para linisin ang gobyerno. Okay, what do you think of that? Press, civil society, aside from the government institutions. Palagay ko po napaka-importante ng civil society at ng isang malayang press. Pero hindi ba nangyayari na ngayon? Whether or not the president wants it, it's happening. Civil society gets involved. The press gets involved. Wala po kaming access sa mga information. Kailangan merong talagang malayang talastasan. Kung ano yung alam ng gobyerno, alam din namin. Ayon. Pero is that what he wants? Yung talagang freedom of information for all? Malawak Ibig sabihin, lahat kasali. Okay, what do you think of that? Ako ay nakikiisa, naniniwala ako dito sa plataforma na ito. Kahit sa ibang bansa, yung press, yung civil society groups, may malaking papel siya dun sa pagiging pag-exact ng transparency mula sa mga namumuno sa gobyerno. Okay, sino ang nagsasabing malawakan ugnayan? Si Nicky Perlas. Okay, what is his background? What is his performance? What is his experience that will allow you to either say that he can bring this about or not bring this about? From how I know Nicky Perlas, dun sa sirkulo ng civil society groups,
naniniwala ako na meron siyang sinseridad, meron siyang paninindigan, at andun yung kanyang determinasyon na talagang ma-involve ang press at ang civil society sa paglilinis sa gobyerno. Again, transparency and accountability. What about you, Nene? Si Mr. Perlas po, malaki ang respeto niya sa civil society. At iginagalang niya ito, may malaking posisyon ang civil society sa pag-expose ng mga corruption sa pamahalaan. At palagay ko, paninindigan ito ni Mr. Perlas. Ano ang pagtitimbang ng ating mga eksperto sa nabanggit na plataforma ni Nikki Perlas? Both of you, kapani-pariwala. Okay. Let's go to the third one. Ang huling plataforma natin titimbangin. Pagkakaroon ng malakas na karakter para hindi sumuko sa mga tukso ng kapangyarihan. Ano bang karakter meron dito sa... ano bang karakter ang dapat meron isang Pangulo? Ang malakas na karakter ng isang pinuno ay unang-una tingin ko yung nirerespeto niya kung ano yung rules. Unang-una siya mismo marunong sumunod kung ano ang rules at nang sa ganon yung kapangyarihan niya ay hindi nagiging excessive. Sa akin isang indicator ito ng malakas na karakter. Ako po yung malakas na karakter, ibig sabihin talaga, paniniwala na ikaw ay instrumento ng Diyos na gawin ang totoo at binigyan ka ng bayan ng tiwala upang magawa ang tama sa bayan. Ang plataforma pong yan ay sinabi ni Gibo Teodoro. Okay, ano ang say ninyo dyan? Ako, naniniwala akong very bright siya. Kaya lang meron siyang isang blip na nung tinanong siya kung parurusahan niya si Pangulong Arroyo, medyo nag-hesitate siya eh. Sabi niya, hindi karakter ng Pilipino yung tumatalikod sa nagbigay sa iyo ng break. So, ibig sabihin, meron siyang reservation dun sa, tumatanaw siya ng utang na loob. Para sa isang Pangulo, kailangan hindi ka tatanaw ng utang na loob. Yung ibig mong sabihin, kung may utang na loob ka, wala kang strength of character? Yun nga yung blip ni Secretary Teodoro. So, strength of character and utang na loob are not... They don't go together. They do not go together. Oo. So, ano ang pagtitimbang nyo? Mga eksperto natin sa nabanggit na plataforma ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pwede na, pwede na. Ayan, narinig na natin ang mga platapormang matimbang at kulang. Paglilinaw lamang po ha, ilan lamang yan sa mga plataforma ng mga kandidato sa pagkapangulo. So, ito naman po ang final results ng ating pagtitimbang. So, the big winners are Jambi and Dick Gordon. The big loser is Manny Villar, and the in-betweens are there as you see them. Diba? Okay, marami pong salamat sa ating mga guests, Nene Guevara and Nako, both of them members of the Movement for Good Governance, both of them experts in their own fields. Let me just try to summarize po dun sa kanilang mga discussion. Ito po ang talagang the four main themes that run across what is necessary sa ating presidente, sa kanyang agenda. Number one po, transparency and accountability at all levels. Kasi kung meron tumitingin at alam na kung anong ginagawa mo, siguro hindi mo gagawin ang masama. Number two is talagang protection po ng civil service. Kailangan insulated sila sa political interference. Number three is pinakamahirap para sa isang presidente kasi ang gagawin niya is he himself or she herself will limit her powers, yung power of appointment. Wow, napakahirap niyan because talagang kapangyarihan yan. And number four, of course, kailangan may absolute collaboration between government, civil society, and the media. Kaya-kaya ng ating next president yan. Okay, ako po si Professor Winnie Monsod. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tandaan, maging mapanuri dahil mas matimbang ang botanteng may alam. Hanggang sa susunod na timbangan.